Resilience is the ability to persist over time. In the Manila Bay and other bays that experience red tides, it is the marginalized that is affected in health and in economy. Engineering is the ability to absorb, thrive, and then recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Sa Pilipino, ito ay katibayan at katatagan sa mahirap na sitwasyon at ang kakayahang bumangon muli. Yung ecological naman, the ability to adapt. Yung evolutionary resilience vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, vale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, vale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pa nga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important, and we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural. Go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.
Isang magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa The Future Earth Philippines SDG Action Hour. At muli niyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng palitan ng mga kaalaman at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. At sa episode ito na hapon na to, ito po isang mainit-init na usapan at napapanahon. Pag-uusapan po natin ngayon ang subject o project na pinamagatang ang digmaan sa gitnang silangan na nagbunsad ng krisis sa langis. Isa ba itong sorpresa o tayo ay nasa yugto lamang ng pagkakaila? Ang krisis sa langis bilang katalista para sa sistematikong reforma sa mga sistema ng pagkain, pola ng pagkonsumo at pagkadepende sa enerhiya, isang transdisciplinary na pananaw. Ang ating pong panauhin na magbibigay linaw po sa ating topic sa hapon na ito ay isang retiradong profesor mula sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños at kilalang eksperto sa larangan ng agrikultura at tagapagtaguyod sa napakadaming panahon sa mga issue tungkol sa food security. Kilala po siya sa kanyang masigasig na pagsusulong ng agroecology, organic farming at sistemang may malasakit sa maliliit na magsasaka. Bilang isang siyentipiko, nakatuon ang kanyang mga pananaliksik sa pagbuo ng mga solusyon laban sa gutom at epekto ng climate change sa bansa. Sa kasalukuyan, patuloy siya nagsisilbing mahalagang boses ng mga polisiya upang matiyak ang sapat at tigtas na pagkain para sa bawat Pilipino. So, wag na po natin patagalin ang ating punsuke at ang miyembro po ng Future Earth Philippines, Dr. Chidoro Mendoza. Sir Ted, magandang hapon po. Yes, magandang hapon Mark sa napakagandang introduction mo sa akin. Usually, na-introduce tayo ng mga ganyan pero mas meaningful yung sinabi mo yata ngayon. Yeah, magandang hapon po sa lahat at ito na nga, napakahalagang topic na ito at in-invite ko yung mga kaibigan natin na pwede silang makinig through the FB at merong mga nag-request Mark immediately na hindi raw nila meron silang ibang ginagawa. Kung nasa YouTube yan, sabi nila pakikinggan namin when we have time. So i-request ko lang sa iyo, madaliin mo yung pag-ano ng YouTube natin at saka yung link so mabilis kong may padala sa kanila. So magsimula na po tayo. Una, i-share ko muna yung aking pinrepare na PowerPoint presentation para maging giya ng ating discussion. Sa ating po mga tagapanood, paki-thumbs up naman po kaya heart react kung nakikita po natin ang PowerPoint presentation. Ayan po. Sige po, Sir Ted. Okay, so nabanggit nga kanina sa wika natin, yung major topic nito, itong Middle East War na nag-propel na naman ng krisis sa langis. Ngayon, ang tinatanong ko nga dito, dapat ba tayong masurpresa or ayaw nating tanggapin? We are just in denial stage. Tapos may ano ko dito na ang oil crisis na ito dapat sana maging catalyst siya for systemic reforms in the food systems, consumption patterns, or energy dependence. So yun po ang natin, yung flow of conversation natin, discussion, yung part 1, gusto kong i-share sa inyo, i-scan yung mga numbers o yung mga data na magiging basehan ng ating discussion. And then sa part 2, yung technical inputs sa paano ang gagawin natin, magkakaroon din ng discussion, yung ang synthesis natin, mga conclusion. Siguro hindi lang NAS dito, what all of us individually ang pwede nating magawa, yung mga courses of action. Ang outcome na gusto ko sanang ma-realize natin, yung sabi nga yung oil dependence na nag-lead pa dito sa addiction, may tumatawag dito na addicted na tayo sa oil ngayon, is unsustainable, no? It is disservice to humanity kasi partly I can always say na for 1,800 years wala namang oil
Wala naman tayong ginagamit na oil. Was only during the last 200 years na may oil. In fact, it's only for the last 80 years na naging masyadong marami ang oil na ginagamit natin. Naging dependent tayo doon. So after this, kung ito po ay magpapatuloy, sabi ko nga, maglilid dito sa isang cataclysmic event kasi yung impact niya sa climate variability or climate change. So kailangan po ng actions, urgent action na dapat gawin from governance. When I say governance, both public and private or individual, no, mga policy, mga day-to-day activities natin bilang mga individual, na mag-transition to less oil-dependent living. So ginagamit ko po ito. Talagang ang oil ay kailangan natin. Ang hindi lang magandang nangyari, masyado tayong dependent, masyadong lumaki ang gamit natin. Kaya yun, kaya hindi natin talaga maiiwasan. So partly, yan ho sana ang ma-realize natin after this discussion. Bakit ko sinabi hindi tayo dapat masurpresa sa crisis na ito? Kasi meron ng 8 krisis na nangyari. Okay? Except for the 2, lahat ng oil crisis were propelled by in the Middle East. Okay? One is yung yung hindi Middle East, yung pandemic. Ang problema naman doon, due to nagkaroon ng glut noon kasi hindi tayo makamove. Kaya nag-zoom down ang presyo ng langis, okay? Para dun sa business nila sa langis, hindi rin maganda. Part ng economy, hindi rin maganda. And then yung crisis noon dahil sa Russia-Ukraine war. So yung 6 out of 8 po galing lahat sa Middle East, sa Suez ng 1956, yung Arab embargo, ito yung pinakasaklap noon, okay? Yung Iranian Revolution, yung kay Khamenei noon, na ito naman ngayon ang nagbunsod nung giyera sa Iran, yung US-Iran, kasi ang goal na nga nitong US ngayon is regime change, okay? Yung nung i-invade ng Iraq, yung Kuwait, so nagkaroon din na naman problema. Then yung 2008 na global price spike, rising, nagkaroon ng mataas na demand, yung financial speculation, Middle East tension, umangat up to 147 barrel. So it caused inflation and recession, etc. Yung Ukraine war, nag-raise ito ng $120 per barrel. Ngayon itong 2026 na ongoing, aram po natin yan, ay sana hindi na magtagal para hindi tumaas ng up to $215 per barrel kung mapoprolong daw po ito. Okay? So, bakit Middle East? Kasi po ang Middle East ang pinaka sentro o mahigit kalahati o kalahati ng langis reserve ay nandoon. Okay? Ang kanyang production 18 to 19 billion barrels annually. Kung i-include yung North Africa, that represent 33% of production. Okay? So yan po ang although itong Strait of Hormuz, itong Middle East crisis ngayon, yung giyera ng US at Iran, masyadong critical ito kasi dadaan ang 20%, doon dumadaan ang 20% of global oil flows daily. Kaya nagiging critical. Kaya ang sabi nga, baka lumampas pa sa $200 per barrel. By the way, yung 1 barrel po is 159 liters. Okay? So, ano naman yung global energy mix natin kaya nagkakaroon tayo ng sinasabing dependency? Makikita po ninyo sa figure na ito, oil 32%, coal 27%, natural gas 24%, ay 82 to 84%. Masyadong dominant ang fossil fuel. Okay? Yung kombinasyon ng dalawa, oil and coal.
Renewable, dapat na marami sana nandun na pero maliit pa rin, 17%. Okay? So, ito po ang sinasabi ko, kiniklaim ko, we are so dependent on oil. In fact, yung isang scientist, si Kelvin Rodolfo, ang term niya, addicted na raw tayo sa oil. So, yun po ang mga data na dapat nating kung titingnan natin yung share ng region, yung Asia, Middle East 90%, North America, EU 70 to 75%, ang ginagamit ay langis, Africa 80%. Okay? So yun po ang fossil fuel use. Now, bakit tayo naging masyadong dependent sa kasi nga maraming benefits ang oil sa industry, sa energy, and our daily life. It powers over 90% of our global transport. Mahilig ho tayong magbiyahe, sumakay sa eroplano, sa mga sasakyan, at napakadaming consumer products po ang napuproduce sa oil. Okay? It's so versatile as a feedstock. Ginagamit siya sa pag-produce ng plastic. Mamaya ipo-point out ko ng magiging problema natin kung tuloy-tuloy ito. Ang pagkain natin nakadependent sa fertilizer, sa chemical fertilizer. Kaya nga ito palaging dinidiscuss, tataas din daw ang presyo ng pagkain na ipapakita ko mamaya. Paggawa ng synthetic fibers, mga detergent, paints, pharmaceuticals. Vital po siya sa petrochemicals which support agriculture, medicine, and manufacturing. Kaya nga kaninang umaga may nag-uusap, tataas din po daw ang presyo ng mga medisina. So yun po. So yung energy density niya ay napakataas at walang makakamatch nito. So ito ang napili kong nahimay kong mga dahilan kaya naging excessive oil energy dependent tayo to the point na parang ang sabi nga ng isang scientist, we became addicted to oil. So ito po naman ang data na sabi natin balance sheet. At dito pinipresent alin sa mga sektor ang napakalakas kumain ng So makikita ho natin yung food systems use roughly 25 billion barrels of oil. Nag-comment yung wife ko, nakita niya ito, wala daw unit. So sorry po, ang oil use is expressed into billion barrel. Okay? So makikita niyo napakataas, 25 billion sa food system or roughly 67%, 66.67%, round of 67. Transport or non-food is 16 or 6 billion. Industry or non-food, it's 3 billion or 8%. Residential, commercial, energy, 2 billion barrels or 5.33%. Yung military natin, kahit maliit lang, pero importante naman yon, 2.67%. So a total of 37.5 billion. So makikita po natin, food system is the most dominant sector that use about 67% of the energy or about 24.74 or around. Importante pong i-emphasize ko ito kasi later on, how do we deal with it? Yun ang pinakasentro. Of course, ang pagtaas ng oil consumption natin ay nagbunga ng climate extreme. So isa ito dapat pipiliin natin na patuloy itong mangyari with global warming na ngayon umaabot ng 1.2 degrees centigrade at patuloy na tataas ang pagkonsumo natin ng oil at dahil dito ay peligroso, palaging nagkakaroon ng crisis. On the other hand, ang nagpo-propel ng mataas na oil consumption is also the population. In 1960s, when we are only consuming 10 billion barrels, we are only 3 billion. Now we are 8.2 billion. We are consuming 37.5 billion barrels. So ang ibig sabihin for the last 40 plus 25, 65 years
nag-increase tayo ng almost 4 times sa consumption. So, anong mga climate extremes na So, nagkaroon na tayo ng mga super typhoons. On the average for 5 years ito, no? 5.5 ang super typhoon na natin ngayon. At ang drought, mga malalaking drought, naging madalas na rin, no? 5 droughts. So, yun. At ito, lumalawak ang forest fires. From 5 million only na 1960, naging 14 million na po ngayon, million hectares per year ang mga forest fire. Which kasi nga Sir Ted, nawawala po ang ating sound. ganun. Nagka-cut in and out po. Sa mga viewers po natin, ganun din po ba ang naririnig nyo? Nag-i-in and out ang voice ni Sir Ted? Paki-thumbs up nga po. Ayun po, sir. Yan, sir. Totally, nawala na po ang inyong boses. Sir Ted, wala pa rin po tayong sound in your end? Wala pa ba hanggang ngayon? Yan po, sir. Yan, bumalik na po, sir. Okay, salamat. Ito kasi inayos na ni Tim ulit. Yan po, sir. Yan. Okay. So ito po, yung binabanggit ko kanina, dumalas na ho yung mga climate extreme. Yung pag greenhouse gas emission naman, hindi naman lahat galing sa oil, but sinasabi natin mga 70 to 80% ay galing sa burning of fossil fuel. Okay? Ayaw niyang mag-move. So, tayo rin po sa Pilipinas ay masyadong naging oil dependent. Although later on, i-argue natin, kahit anong gawin natin, maliit lang naman ang ating consumption, which is only 0.46% of the 37.5 gallon per year na global use. Okay? So, tingnan po natin yung ating consumption, daily consumption. It's 473,000 barrels. So, kung i-multiply ho natin yan ng 159, magiging 75.2 million liters per day siya or 12 billion liters per year. And then, magagamit ho natin na data ito doon sa excise tax. Bakit merong excise tax? Bakit biglang tumaas ang presyo ng langis na doble? Okay? So, yung langis na nabanggit natin has many benefits. It was the game changer when it was pumped out in 1859 by Edwin Drake. But ito may debating oil is a finite resource, although sabi ng iba hindi raw finite yung resource, but isang debate yan. Kung hindi siya finite, hindi siya maubos, talaga bang dapat gamitin natin ang gamitin? On the other hand, sabi ko naman, kung yan ang mangyayari, grabe ang mangyayari sa ating environment. Okay? Pero meron na hong early warnings as early as 1998. Peak oil framed as geological inability is urging early preparation. At ito na nga nangyari, oil has become weaponized for 6 of the 8 oil crisis. Nangyari yan sa Middle East, at pag nagkakaroon ng ganoon, tumataas ang presyo ng langis. So, nadidisturbo po ang ating ekonomiya, ang ating buhay. Okay? So, ang addiction natin, ang dependence natin sa langis ay merong 4-dimensional crisis sa energy, sa food, plastic, and yung climate change. Ang isa sa devastating legacy or outcome nitong grabing paggamit natin ng energy, oil, is the plastic pollution.
Their proliferation across human activities, from packaging, consumer goods to agriculture, has created a parallel crisis that threatens ecosystem and human survival. It chokes the marine ecosystem, it reduces fish population, infiltrate the food chain through microplastic. Ang sabi nga, if left unchecked, plastic pollution will undermine aquatic protein sources and threaten human health, compounding the food security crisis. Sabi nga nila, by 2050, kung hindi ma-avoid itong plastic na ito, mas marami daw hong plastic na sa ating dagat kesa populasyon o sa volume ng ating mga isda. So, itong sinasabi nila, mag-undermine din siya ng food supply natin. So, nagkaroon ng food security crisis. So, ang langis ho, para siyang si God the Shiva, the maker and the destroyer. In Hindu philosophy, Shiva embodies both creation and destruction as part of cosmic cycle. Maker, oil has fueled industrialization, nagpower siya ng transport, enabled globalization, and created thousands of products that define modern life. It has been a source of prosperity, convenience, and technological progress. Kaya nga naging dependent tayo. Sabi ng iba, naging addicted tayo. It is also now a destroyer. Oil has locked society in carbon dependence or addiction. It is a cause of wars, geopolitical tensions, it polluted ecosystems, in plastic, even yung mga dust, etc. Oil dominance has created vulnerability, economic shocks, environmental crisis, and political instability, gaya ng nangyayari ngayon. Ano po? Although, yun na nga, na-warn na tayo eh. Kaya nga, hindi tayo, ang isang point to na gusto kong hindi tayo po nakinig sa mga scientists natin. As early as 1998, which was 3 decades ago, sinabi na nitong dalawang magaling na scientist natin, si Campbell at saka si Lahire, the end of cheap oil. Na-publish ho yung article nila sa Scientific American. Isa hong prestigious journal in the United States na hindi basta-basta ang nakaka-publish dito. Hindi ako nag-attempt na mag-publish ng isang paper dito sa journal na ito kasi alam ko naman ang kanilang mga requirement. At meron din tayong Filipino geologist, si Dr. Kelvin Rodolfo. 2008, nag-publish siya ng paper, Peak Oil, the Global Crisis of Diminishing Petroleum Supply and its Implications in the Philippines. At yun na nga, sinasabi nga niya na malala ang magiging sitwasyon dito. Si Sovacol naman, 2016, ang tanong niya, how long will fossil fuels dominate global energy? So, na-publish sa Energy Policy, isang prestigious energy journal. Si Gilles naman, kasama rin si Sovacol, Swanen, and Sorel, tiningnan nila yung socio-technical transition for deep decarbonization at doon sa nila sa antas na ang sinasabi nila kailangan na magkaroon ng decarbonization. Ibig sabihin mag-transition to non-oil use, non-oil energy. Si Kunz naman and then Xiao, ang tambalan nila 2018, kailan lang po ito, that was 7 years ago. Peak oil and petroleum energy sources, navigating the energy maze. Okay? So, yun po, napaka po ng mga sinasabi nitong mga scientists na ito. Kaya sabi nila, oil is not just a geological gift to humanity, but give multidimensional crisis in terms of the geological, economic, political, and cultural. So, we need dual strategies on the supply side reforms, going to renewables, efficiencies, EVs, etc. Demand side shifts, dietary change, reduce consumption, so forth. So, i-discuss po natin. So, ano po ang impacts ng Middle East war on the Philippine agriculture and food prices? Ito po, the war in the Middle East decreases global oil supply, will push Philippine fuel prices. Well, 100 per liter and above. Yung gasolina, malapit na rin maging 100. Ang diesel ho, mas mahal ngayon na baliktad, no? 120 pesos per liter na. Kaya yung kinarga ko kanina, 11 liters, mahigit na
1,350 ang ano. So, ang fear ngayon magkakaroon ng sharp food price increases. It will reduce farmer viability. Sa unang pagkakataon ho, naging champion na naman ang Pilipinas. Okay? Bakit daw? Kasi daw tumaas ng 81.6%. In fact, hindi nga updated ang data nito. Hindi lang naman 81.6% ang pagtaas ng ating diesel price. Okay? Nung kabilang linggo lang, bago magkaroon ng giyera, nasa mga 47 lang ang diesel noon. Ngayon 120. So anyway, pero makikita po ninyo, no? Bakit itong ilang bansa na ito, yung UK, South Korea, Japan, etc., ay napakaliit lang naman ng price increase. Of course, Saudi Arabia, 0. Pero bakit ang India? 0 lang ang increase, halos walang increase. So, yun po ang isang nakapagtataka rin. No? Ang galing nila. So, yung pangamba nila na tataas ang presyo ng bigas, ang approximation po, halos tataas ng 70 pesos per kilogram ang bigas. Ang manok, 240 up to 300, pork up to 400, itong isda variable, anong klaseng isda nga yan. Of course, ang pampano ngayon nasa 500 plus na rin, 550 from 400 before, so nag-increase na ng 150. Vegetable naman, depende sa season. Kagaya ngayon, nagrereklamo mga farmers sa Cordillera, sa Trinidad, ang repolyo daw 5 pesos sa kilo na lang. Alos wala nang bibili. Pero yung carrot, mataas naman. Kasi daw nasira noon ng carrot nung ilang bagyo. So, anyway, ito po ang simple equation. High oil, higher food cost. Okay? Kasi nga, dependent tayo sa pagkain dahil sa fertilizer, dahil sa logistics side nito, yung transport, so on so forth, kaya tumataas ho ang presyo. Okay. So, i-summarize po natin na dapat sana yung oil crisis becomes catalyst for systemic reforms in the food system, magbabagong consumption pattern and energy dependence. Kasi sabi natin, naging game changer ang langis. But it propels industrialization, it made our life easier, and elevate the standard of living, etc. Maraming nadiderive na products. Pero yung plastic naman ay medyo grabe ang negative din. Pero sobra ho tayo sa kaplastikan ngayon. Ano po? And then, dahil doon, naging driver siya ng food systems din, ng global food security. It averted the Malthusian prognosis. Noon po, ang fear, magkakaroon tayo ng massive food shortage. Okay? Dahil sa oil na produce ang marami nating pagkain, and dahil sa maraming pagkain, naging masyado ring tumaas ang populasyon natin, so on so forth. So merong sinasabi nating unity of opposites, no? Ang isang hindi natin maiwasan ngayon, yung climate variability, kasi malaki ang emission ng greenhouse gases natin. Okay? Na this year, meron tayong ini-anticipate na El Nino, bagamat siguro wala naman strong typhoons na dadaan sa atin pag may El Nino, pero paano naman magtatanim kung walang tubig? Okay? Nung nakaraan, mga super floods naman, kaya dito nauso yung flood control. Alam na mo naman yung kaakibat ng flood control natin at led to so much corruption, so forth. So, kanina nababanggit ko, oil is likened to God the Shiva, the maker and the destroyer all at the same time. So, ito po yung larger version, no? So, makikita po natin with time as we increase our consumption of oil, from 1 billion, 2 billion, 3 billion, 5 billion, nang tumaas, nagkakaroon tayo ng malalakas na bagyo, lumalakas ang mga wildfires, etc. Okay? So, tingnan po natin yung energy use naman ng ating food system.
yung food system natin, makita natin yung agricultural production is 6 billion barrels, which is 24% because of fertilizer, pesticides, irrigation, pump diesel. So kung matitingnan po natin, it is the post-production ang mas malaki ang consumption ng oil natin, no? So from 100 to, so ito ay magiging 76% yung post-production natin. So nasa processing, transportation, retail distribution, cooking, consumption. So paano tayo magluluto ng pagkain kung napakamahal ng LPG, ganoon, kung wala nang mabibili. Of course, yung food waste nakaka-contribute din. So yung total nga is 25 billion barrels yung ating food systems natin, which is about 67.5% or 67% ng 37.5 billion barrels na total energy use natin. So on the one hand, it's oil that is giving us surplus food surplus or sufficient food in the past. But right now, oil becomes a driver of food insecurity or shortage kasi nga masyadong tumataas ang presyo, hindi na ma-afford ng mga magsasaka, okay? Na maglagay ng sufficient, ano. So yun po ang isa sa aabangan natin. So anong kailangan? You have to cut food systems oil use, no? Cutting food system oil use needs systemic reform. We have to transition to agroecology, plant-based diets, renewable powered logistics, and circular packaging na minimal ang paggamit ng plastic. So ano po ang estimate nila? A modest 25% reduction in food system oil dependence delivers global resilience gains, while a 50% cut transform both climate and food security. Cutting 25% reduces global demand by 17%. Wala na ho tayong problema. It will ease out price volatility during crisis. Yung Strait of Hormuz blockade will become meaningless. Okay? Even at 25% reduction. It will stabilize food prices, especially in import-dependent nations like the Philippines. So in short, it will ease out food insecurity. So ito po yung calculated scenario as we decrease our oil demand. Kung ang baseline natin ay 25, at 25% reduction, it will lead only to, it will reduce by 16.7 or 17% to 18.75 billion barrels. Okay? So in short, transitioning food system is the single most powerful lever for cutting oil demand dito sa mundo, no? Hindi lang dito sa Pilipinas masusolve ang problema sa buong mundo. 25 reduction cut emissions equivalent to 2.5 gigatons annually. So 50% reduction, it will be about 5 gigatons. Ito po ang mangyayari pag nagre-reduce tayo, may mami-minimize yung emission. Oil demand falls below 20 billion barrels globally through 70% reduction. Ito po ang ideal, no? Ma-reduce natin up to 70% ng ano natin. So food system becomes climate aligned and locally resilient, and halos wala ng plastic pollution kasi ang plastic nagko-contribute din na 6% ng global emission, yung paggamit ng plastic, pag-produce ng plastic. So global oil demand reduced by 47% from 3.5 to 20 billion barrels by 2035. Ito ang goal natin dapat, ano? So anong mangyayari? It will lower fertilizer and transport costs and stabilize prices. Emission cut by 7 to 8 billion tons. Babalik tayo sa roughly mga less than 30 billion CO2 emission. Plastic pollution decline and marine ecosystem recover. So reduce vulnerability to oil weaponization. Strait of Hormuz crisis will be over. Okay?
So, yun po ang magiging ano natin kung marireduce natin. So, anong kailangan? We have to fast-track transition or reform in energy-related use. Unang-una, yung food systems. Okay? So, we have to cut food system oil dependence through agroecology, plant-based diets, renewable logistics, circular packaging, because we know that the food system is the single biggest lever for reducing global oil demand. Transport, which is 16%, kailangan din po na dapat mabawasan din natin ng at least 70% makaship sa renewable energy, sa electric vehicle, so on and so forth. So, yun po ang challenge sa atin, okay? Sa food system, we have to transition to agroecology and organic farming. Yung heavy fertilizer, pesticide use, which are oil-derived, sana po ma-reduce na ito. Ang oil saving dito ay 3 to 4 billion barrels per year. Pero kung mag-shift tayo to plant-based diet, ito ang pinakamalaking contribution, 5 to 6 billion barrels per year. Renewable powered logistics, 6 to 10 billion barrels. Ito pala, sorry, ito yung pinakamalaki natin, no? Circular packaging, minimal plastics, 2 to 3 billion barrels per year. So, anong ibig sabihin nun? Marireduce po natin ang consumption to 16 to 20 billion barrels or 45-56% oil savings sa ano natin. So, malaking challenge po itong mga binabanggit dito na ano natin, pero kaya ba natin yan? Well, we have no choice. Dapat kayanin natin. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas, ang buong mundo. So, sinasabi natin, eat as usual, business as usual will not lessen our oil dependence and addiction. Si Einstein po noong 1946, nasabi na niya, a new type of thinking is essential if mankind is to survive. So, 1946 pa sinasabi na ni Einstein, kailangan baguhin natin ang ating kaisipan. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Okay? Nung ma-pump out ni Edwin Drake noong 1859, akala natin na solve ang problems. Naging masaya tayo kasi it lessen our work, so on and so forth. Nagkaroon ng maraming pagkain because of chemical fertilizer. Yung pala, para siyang patibong. It's just likened to a trap. Na-trap ho tayo doon. Okay? Hindi natin naisip yung negative side. Okay? So, yung mga proponents ng chemical agriculture, sabi niya, without chemical agriculture, 1 billion people should have died because of the Malthusian crisis na sinasabi nila noon. Okay, so, yun po. But we reached this stage, no? Na nakita na natin ang mga damages niya. So, ano po ang mga conclusion natin? That the Middle East war-propelled oil crisis is not a surprise. It's true. Oil has many benefits, but it made us psychologically in the state of denial that it will destroy us also because of God. The most intriguing benefit is our meat diet. Oil that made agriculture so productive allowed us to produce a lot of meat because we have produced a lot of grains, okay? Chemically fertilized grains. So kung walang oil, walang heberbos, nitrogen na sinasabi natin, wala ho tayong maraming karning kinakain, okay? Corn, yung feeds is 70% of the naging ano po tayo, naging magaan, naging mabilis ang pag-produce ng feeds. So shifting to less oil-based organic agriculture is less preferred by farmers, as well as also shifting to plant-based diet is unacceptable to many. Well, the oil crisis should be the catalyst for systemic reforms in the food system, consumption patterns, and energy dependence. Yun ang subtitle ko na nalagay sa ano po natin. Ano po ang cross of action?
transition to less oil-dependent non-fossil fuel energy agricultural production, from chemical agriculture to agroecology-based regenerative organic agriculture. We have Philippine Republic Act 168 or Organic Agriculture Act. Pero hindi ho siya nakatulong halos, no? Dito sa ating pag-shift to organic agriculture. We have to transition to resource-efficient plant-based diet. Sa Pilipinas ho, from 9 kilograms per capita nung mga 1960s, ngayon ho, nag-move up na tayo to 30 kilograms per capita. So, yun po, grabe din. The world is consuming about 300 million tons of meat, okay? Killing roughly about 8 billion animals. At we are producing meat and cultivating large tract of lands at ipapakain lang. More than 50% of all grains produced are just simply fed to livestock. Kung kakainin ho natin yan, wala tayong problema sa pagkain. Yung soybean na pinoproduce, kung diretso na yan sa ating pagkain, hindi tayo magugutom. Why? Because napaka-baba ho ng efficiency ng conversion. Ginagamitan ho ng 8 kilograms plant protein to produce 1 kilogram of animal protein. Okay? So, ang ibig sabihin, ang daming makakain na pagkain at yung pagta-transition to organic agriculture, hindi rin masyadong magiging problema kasi hindi naman marami ang pagkain na dapat nating i-produce. Hindi ka naman mag-organic agriculture, nagpapakain mo lang sa mga animals, sa mga livestock. Ganun po. Kainin na natin yon. On the other hand, hindi naman po ako purist. Hindi naman ibig sabihin huwag na tayong kakain ng karne. Pwede tayong mag-alaga ng mga native chicken or pwede nating paminsan-minsan kumain din ng karne. Okay? So, hindi po ibig sabihin plant-based diet, hindi na tayo kakain. Siguro mga 5% ng ating diet, 5 to 10%. Siguro once a week or once in every month, yung mga ganun ba, pwede tayong kumain ng karne. What about the Philippines? Napakaganda ho yung article na sinulat ni Dr. Ofreneo na na-publish sa Business Mirror. Nandyan po yung link niya. It's a 7 minutes read, no? Ano ang kanyang key recommendations? Short to medium term. Of course, good governance, leadership. Ang problema natin kasi, ang leadership natin din ngayon is in crisis. Kailangan daw magkaroon ng survival tax or wealth tax, tax ng 5% yung mga billionaires' income for the 51% poor oil price surge victims. That BBM family pays the unpaid realty state tax. I-stop niya yung corruption, i-jail yung mga corrupt, and program allocation, confidential funds be deleted in the budget. Marami pa po siyang diniscuss, no? Ang hindi ko lang na-miss out niya, siguro wala na rin space, no? What is missing in his paper, his recommendation is the medium to long term measures. Ako naman, yun naman ang sana tingnan din natin, no? Ako naman yun na recommendation. The Philippines is much left behind in technology. We are merely technology user or technology importer. Someone analyzed our technology index, no? If US is 100, Japan is 87, Philippines is only 3. Okay? Developed or technology advanced countries are now in the 5th industrial revolution, digital, AI, robotics. We have not started yet the 2nd industrial revolution. Our constitution stipulates that we pursue balanced agro-industrialization. The backbone is still agriculture as we remain blind follower of the DOD's plan, the post-World War II DOD's recommendation for the Philippines. Kung gusto niyo makikita yung details nito, may sinulat din po ako regarding this dun sa, ito yung mga link, no? Philippine crisis, poverty, so on and so forth. So, mga references po na ginamit ko. So, end na po. Salamat po sa inyong pakikinig and I hope maganda yung mga discussion natin. Mark?
I'm done. Yes, Sir Ted. Maraming salamat po sa isa pong napaka-insightful at napapanahon po talagang usapan. Lalo na po ngayon na talaga pong meron po tayong kinakaharap na suliranin at naaamba pa pong maging malala o kaya mag-progress pa po into something na hindi kaaya-aya eventually. So nakakatuwa po malaman sir na sa kabila po ng ito po ay predicted na for a very long time and yet meron pong tayong mga solusyon na pwede po nating tanawin eventually. Now we're going to open the floor sa ating pong mga panelists and sa ating pong mga uh, attendees. Meron po tayong mga clarifications o gusto pong ibahagi sa hapon na ito. Sir Ted, Yes. ito napansin ko lang kasi ako po ay nagpapagas din po. Ito po bang krisis sa atin talaga? Kasi sabi nyo kanina, sir, nagtataka rin po ako Ba't po yung ibang bansa, like India, 0% yung increase sila sa kanilang gas. Pero bakit po sa Pilipinas bigla naging 81% or higher? At sir, meron po ako nakitang pattern. Hindi ko alam kung ito po ay sinasadya o talaga pong part ng sistema. Kapag po palapit na po ang Tuesday, Sunday pa lang po, sarado na po ang madaming gasolinahan. Sinasabi po nila wala po silang reserve, ubos na po. Pero bakit po pagpatak ng Tuesday, bukas po uli sila kung wala silang reserba? Sir, ano Kasi po ba yun? alam mo rin naman ang sagot, tumataas kasi ang presyo ng langis pag Tuesday, doon nila ina-adjust. Bakit tumataas? Alam mo yung fertile imagination natin, under the train law, merong excise tax doon, di ba? Ang gasolina ay 10 pesos per liter, ang diesel ay 6 pesos per liter. Okay? So, habang tumataas yung presyo, habang nadadagdagan yung sale, tumataas din yung excise tax. Ano? So, yon. At ang malaking challenge nga ngayon, bakit ayaw issue ni BBM yung executive order? Okay? On the other end, sabi nila, kahit i-issue niya yung executive order, magte-take effect yan ang 30 days after pag-issue. So, hopefully, by that time, natapos na yung gera. Okay? So, ang expectation lang natin ngayon, sana matapos na yung gera. Kasi war and peace, ika nga no? Hindi naman pwedeng palaging naggugulo, nagigera yung mga tao. Kung extend ma rin nila yan, sila rin ay matatamaan. Kung bakit hindi tinamaan ang India, in a way, magaling sa diplomasya siguro, sa communication ng India Kasi wala siyang pinapanigan di ba? Okay? So nakakakuha siya ng langis sa Middle Iran. East. Nakakadaan ng kanilang mga barko. At ang magandang, isa pang magandang dahilan doon, ang laki ng inventaryo nila. Ang laki ng deposit nila. Hindi ko matandaan kung isang taon ba or whatever. Tayo ilang buwan lang, 2 buwan lang, etc. So, kung on the other end, kung 2 buwan lang yan, 4 na linggo pa lang yung ang ibig sabihin, ang inventaryo nila ay nabili nila ng mura. Okay? So, bakit biglang pinataas nila? Okay? So, ang magiging reference point ba nila yung presyo ng langis ngayon samantalang nabili nila ng mura. So, on the other end, para din sa rice yan, di ba? Yung pinagbibili nila ng napakamahal ngayon na rice, ay nabili nila ng mura nung tail end ng cropping season last year, nung 2025. Nabili nila 12 to 15 pesos kilo. Pinataas nila bigla ang presyo ng palay na 28, 29, 30 pesos a kilo. Yun ang ginawa nilang reference point. Na kaya ngayon ang presyo ng bigas ay 55 to 60 pesos a kilo. Sabi ko nga sa retailer, bakit ganyan naman ho? Nang bilhin yung palay dito, napakamura lang. Bakit ngayon ay napakataas naman ng presyo? Siyempre, hindi nila masagot yun kasi nagtitinda lang naman sila. So, business is business siguro. That's why they are in business, to make profit. Kung kaya nilang yan.
So, kung meron tayong rice cartel, meron din tayong oil cartel. Ilan lang naman yan eh. Ang isang Pero ano na Sir Ted, sa palagay niyo po ba sa nangyayaring ito na crisis and dependence and pag-collapse po ng possibly pag-collapse ng ekonomiya because of oil dependence, matututo ba tayong mga Pilipino o generally sir ang buong mundo na magkaroon at maghanap ng alternatibong paraan para hindi na maapektuhan in the future sakali man magkaroon uli ng mga problema sa petrolyo? actually nandiyan na yung transition natin eh, yung pagbabago eh. Ang kaso nga lang, we have roughly about 1.4 billion vehicles. Okay? Paano mo i-replace yan in the next 10 years? Ang challenge ngayon eh, makapag-shift ka sa renewable. Okay? Ngayon, meron ding accompanying problem. Yung ating electric vehicles, lithium batteries ang pinaka ano niya doon. Or the rare earth minerals, napaka-pollutive din nung pag-process ng lithium na yon, ganoon. Kaya ngayon ang challenge nga pumunta sa hydrogen, and then merong nagka-claim na naka-imbento ng ibang baterya na hindi na lithium based. So nandiyan yan. Kaya on the positive side, ito ang inaano ko, may fast track yung pag-shift sa renewable. At ang dami nga ngayon gustong ano na rin ng solar energy, i-solarize yung mga bahay, etc. Yung kwentuhan nga natin kanina. Yes, sir. Fortunately, kami 10 years ago pa nakapag-solarize na kami. Okay? At yun na nga, post-paid payback na kami kasi 3 years lang naman ang payback period ng solar eh. Para mo nang binayaran yung gagamitin mong kuryente for the next 3 years kung nagpa-solarize ka, parang ganun lang naman yun. Ang pinakamahirap ngayon, paano kumbinsihin yung mga Pilipino, ang mga tao na isang tabi na sana yung meat, no? Kasi yun ang pinaka ano eh, malaking ano natin sa oil consumption, which is about 25 billion barrels ay yung total. Yung agricultural production doon nasa 6 billion barrels. Ako sir, napakatagal at napakahirap proseso yan ng mind conditioning sir. Sir kasi psychological yan eh. Sir lalo na po ngayon, kaliwat kanan ang unlimited sanggupsal. So napaka-enticing po sa mga Pilipino na sir, imagine for a price of 300 pesos, you will have unlimited meat. So sir, kaya yan eh, napakalaking sistema ng kapitalismo ang humahawak sa population when it comes to meat consumption. So sir, papunta naman po tayo dito sa question po ni El Bayrante. Hi, Doc Ted. If we consider the use of oil in the Philippines, transport and household and industry are the major consumers of oil and agriculture is very small, less than 2%. Based on how do we address the crisis in the Philippine scenario? Thank you. Sabi naman po ni Marvin Tejada, Sir, I'm currently watching you from Qatar. Just a while ago, we have missile alert notifying us of the Iranian airspace aggression. Nako, Sir Marvin, ingat po kayo dyan. So sir, ito po yung question po niya. How about the future posturing of Philippines of extracting gas from West Philippine Sea that we all know is energy rich in which China is taking advantage of? What about the Benham rice? They say which is rich from resources. I'm not so sure which fuel sources. So sir, ano na po to? Saan po tayo pupusto dito? Doon sa paper ni Dr. Kelvin Rodolfo, 2008 pa yon, ina-anticipate na itong gulo dito sa West Philippines nga kasi nga napaka-rich daw tayo, 1.2 trillion barrels of oil ang nandiyan, ano? Kaya gustong-gusto ng China yan. In addition na napaka-daming isda sa West Philippine Sea kasi nakakubli yun eh sa Pacific Ocean. Walang masyadong malalakas na wave doon. So, on the one hand, ang Pilipino naman po pliable yan, resilient yan to begin with. We will survive
all this crisis, sa survival, dyan magaling ang Pinoy eh. Yung pagtitipid, alam ho natin gawin yan eh. Okay? Wag lang tayong masyadong magiging magarbo, ika nga, makikita natin ngayon sa daan walang traffic kasi nga konti ang sasakyan. So, pumupunta na sa stage na magdi-decrease yung demand, yung consumption. So, ultimately, magkakaroon din ng glut, parang anong nangyari sa COVID-19. So, yun po ang expectation natin. Pag itinaas nila ng $215 per barrel yan, halos wala nang tatakbo, halos parang pandemic na yan. Okay? Yung sabi nilang babagsaking ekonomiya, alam mo, economic logic lang palagi ang thinking nila, paano yung survival ng tao? Ang isang maganda nito, kung ma-reduce yung consumption, makasip tayo sa renewables, yung less gas emitting practices, ang magbe-benefit din tayo kasi babawasan ng emission. Kailangan nga by this time nasa 50% reduced emission na tayo para hindi mag-runaway ang ating global warming kasi nga 1.2 degrees centigrade na ang ating ang itinaas ng global temperature. Ano ang mga outcomes ng ano. So, may positive, may negative po ang mga nangyayari. I look at it more on the positive side. Hindi sa nakahanda na kami 10 years ago, naka-solarize na yung bahay, yung water system pagdidilig ng aking mga halaman, praktisado na rin po ako sa organic farming. Marami akong gulay na hindi ako yung pagkain naman, yung bigas naman, yung rice, yung intake namin nabawasan na rin kasi mas marami akong kinakain na gulay, 70% fiber. Hindi sa medyo naging senior na ako, retired na ako. Pero ito naman ay para sa lahat, high fiber dapat tayo. 70% ang fibrous sa diet net. So yung mga ganun po, maalam din namang mag-isip yung mga tao. Paano nila gagawin sila ay mabuhay? Mahal ang gas. So, actually, sir, madagdag ko lang, sir, sa sinabi nyo. Kasi yung aking pong brother-in-law is nakatrabaho po sa MATES dito sa SLEX. Sir, sinabi po niya na mula nang tumaas ang gasolina, nabawasan po ng 50% ang volume ng sasakyan sa SLEX. And at the same time, sir, kayo po, sir, taga Laguna kayo, sir, alam nyo, sir, wala na pong traffic sa Pansol. Which is nakaka-amaze kasi sir, normally kapag ganito na pababa ng Marso hanggang April, sir, traffic po dyan para po, ayan po ang EDSA of the South. Pero sir, ngayon po ang junction natin sa LB, grabe rin ang traffic dyan, di ba? Sir, wala rin po? Dire-diretso na ngayon. Kung meron mang during the stop lang, minute lang yun. Dati umabot ng 15 to 30 minutes ang traffic dyan ngayon, seconds na lang. Yung mga ganun ba? No po, sir. So sir, ayan po yung pa-trade-off na nangyayari po sa gawa po ng pagtaas po ng adjustment. Kaya itaas nila, sige, pero babagsak din sila. Kasi yung consumption talagang ganun ang theory diyan, kung economics yan, hindi naman inelastic ang demand sa oil di ba? Inelastic yung pagkain natin, yung rice. Pero yung other components ng diet natin, yung meat din, hindi rin inelastic yung meat Pag sumobrang ang presyo ng, kunyari, ang presyo ng baboy ay tataas ng 500 pesos sa kilo. Nako, pag ako'y bumibili ng karne ng baboy, bibili lang ako ng 1/4. Ang sinasabi ko sa tindera, bakit 1/4 lang pong binibili nyo? Para lang hindi namin makalimutan kung anong lasa ng baboy. Sog na lang ho sa gulay. Opo, tama po, sir. Pampalasa na lang. Okay? Opo. So ngayon, Sir Ted, opo. Mapunta naman po tayo sa tanong po ni Sir Ike. Yes, Sir Ike, ano pong ating pong question? Good afternoon, Doc Ted. Yes. Napakaganda ng suggestion niyo about high fiber at saka plant-based diet. Ang tanong ko, Doc, sino kaya sa gobyerno ang mangunguna niyan? Trabaho ba yan ng DTI, ng DA,
Sino kaya? Forgive me po kung ang sasabihin ko walang matapang sa gobyerno na magsalita ng ganito. Kasi pag sinabi niyang plant-based diet, makakalaban nila yung nasa livestock industry. Okay? Magrereklamo ang broiler, magrereklamo ang hog industry, so on and so forth. Ang DTI, hindi naman niya rin ipopromote ito kasi nga napakalaki rin ang kinikita ng mga taxes sa dito at saka nakaka-contribute din naman sa employment yung livestock industry. Globally, hindi na mahirap kasi 25% ng ating global GDP is contributed by the livestock industry. So, yun po. Kaya kung ang economics ang titingnan lang natin, hindi po sila pupunta doon. Kaya kinakailangan po balansehin natin. Kaya dito ang dapat manguna na mga tao na Kasi sila rin naman ang mga tao sa gobyerno, tao rin naman ang nagluklok. So magluluksulok sila ng mga leaders natin, okay? Na dapat tumingin kung ano ang dapat gawin sa atin, ganoon. Kung ano dapat i-promote. Pero meron din naman positive na nagawa. Meron tayong 2010 pa na enact na yung Organic Agriculture Act, Republic Act 168. Ang kaso lang, hindi naman ina-adapt masyado ng mga magsasaka. Ang daming mga dahilan kung bakit hindi ina-adapt. Una, wala namang incentive. Kung ang dahilan nga naman ay pag-reduce ng emission, so on so forth, paano yun? The whole world, the whole Philippines will benefit. Ano ang incentive na naibibigay sa kanila? Sa India, merong incentive yung mga farmers doon to go into organic agriculture. They are given $250 per hectare to transition to organic agriculture. So siguro po kung may mga programang ganyan, nabibigyan ng incentive yung mga magsasaka, pupunta sila doon. Kasi sa totoo lang naman ay napakalaking trabaho, investment. Well, I'm talking through experience, no? Yung paggawa ko ng permaculture plot ko, yung 3 plot na yan, mayroon ng 5 Mondays na nagugol doon sa pagtatayo, paglalagay ng mga semento, excluding materials po na yan. So yung mga ganun po, merong expense. So sana yung material expense i-subsidize ng gobyerno or i-support ng gobyerno. Mga economists ayaw nilang word na subsidy kasi transfer payment lang naman daw yun. Saan kukunin ang subsidy? Although this is also for the long term. So yun po ang medyo masalimuot at komplikadong ano natin. Follow-up question. Sige po, sir. Doc, hindi nyo naman sinasabi na complete ban. Sinasabi nyo lang naman bawasan, di ba? Opo. Oo. So, hindi mo naman papatayin yung poultry and livestock industry, no? But on a practical perspective, ano ba ang middle ground na pwede natin gawin na mabawasan ang meat consumption pero hindi naman totally mamamatay yung livestock industry? Ang suggestion nga ako gradual transition dun sa pinresent ko, hindi ko masyado nang inano yung una siguro yung first 2 or 3 years 25% reduction lang. Hanggang sa tayo sa 50, on the 10th year, maabot mo yung 70% reduction. On the other end, when you reduce the poultry hog industry by 70%, it's just like killing the industry. Ika nga. Diba? So, they must accept. So, the industry people, the private sector, must accept this reality that animal industry, the way it is being done right now, is unsustainable on all grounds. Okay? From economics, ecological, health, public health issues, so on and so forth. Okay? So, nung magkaroon tayo ng peste sa baboy, sabi ko, ito yung nagsisignal na dapat bawasan yung pagkain ng karne. Okay? So, si Adan, masyadong dinipensa yung etc. livestock, yung lobbying nila dyan.
So yung mga ganun po, mahirap tanggapin, kaya yun nga ang malaking challenge, ano po. Pero sino po ang agad nag-adjust? Di yung sinasabi nating mga mahirap. Ang mga mahirap mabilis mag-adjust kasi survival yung sa kanila eh. Ang mahirap turuan yung mga alleged na educated na tao, yung mga may pera, mayayaman, okay? Bakit mo ako tuturuan? Parang ganoon eh. Okay? So yun po ang mahirap turuan natin ngayon. Yung mga nakatapos na, nakapag-aral. Mark, follow up. Dok, hindi kaya mas mabuti sabihin na lang na mag-shift na lang sa diversified farming, no? Para hindi single product. Ibig sabihin, produce pa rin sila ng poultry and livestock, pero hindi na nakabuhos lahat doon sa single product line. What do you think? Alam po ninyo, kung hindi ka mag-i-specialized farming, doon ang kita eh. Okay? Kasi nandun din yung demand. Yung mga nag-diversify na gano'n, yung mga maliliit, kagaya ni Boy Penelosa ng Negros Oriental, Negros Occidental, at meron din hong livestock na rin, ng native chicken, yung mga ganon, nag-improve na ng breeds, etc. Pero ito mga maliliit lang. Hindi siya big scale, million scale na income generating diyan. Okay? So, tingnan po ninyo ngayon, may mga 100,000, 300,000 na ngayon, na broiler farm, mga ganun ba? So, yung mga ganun, mga unsustainable farm yun, dapat nilang tanggapin na dapat hindi na ganun ang sistema. Okay? So, siguro, konsensyahin natin. Okay? Yung diversification ho yan for small scale to medium scale. Tama po yan. Kung small scale, you have no choice except to diversify. Okay? Para tumaas yung income level mo, yung productivity level mo as a whole. Yun po. Wala bang paraan na iibahin na lang yung feeds na hindi galing sa pananim? Para walang competition sa pagkain ng tao? As of now ho, magiging ilusyon. Kasi sa principle of thermodynamics, conversion lang naman yan eh. From one form of energy to another form of energy eh. Okay? So, paano mo gagawin yun? Okay? You need to feed 8 kilograms plant protein to produce 1 kilogram of animal protein. Anong ipapakain mo doon? Anong i-convert mo? Food production is simple energy conversion. Opo. From the level of basic photosynthesis down to the level of animals. Conversion process. Salamat po Sir Ted sa inyo pong kasagutan sa mga question po ni Sir Ike. Mapunta naman po tayo dito sa ating pong chat from our anonymous attendee. Hi Doc Ted, DOE targets shift to renewable energy by 35% sa 2030 and 50% by 2050. So very ambitious and unrealistic. Do you think we should consider nuclear as major component of our energy source to reduce dependence on oil? Una po yung nuclear unsustainable din eh. I-import din natin yan eh. Okay? And then, yun na nga, paano nila i-manage yung waste? Yung sinasabi ni Bill Gates na zero waste nuclear technology, pero ang sabi niya mga siguro 20 years pa bago magawa yon. Until Bill Gates give that technology na zero waste ang nuclear. Kasi isang ngayon yung waste ng ng nuclear. Saan natin itatapon yan? Kaya sa US nga, yung iba ayaw nilang ipatayo na yung nuclear nila kasi nga yung management ng waste nila. Okay? And then if yung mga risk doon sa Bataan Nuclear Power Plant, ewan ko kung nasaan na ngayon si Nikki Perlas kasi sila ang
Lagay ng more than 1,000 defects daw ang Bataan Nuclear Power Plant, no? And then in addition to the fact na nandun siya dun sa earthquake prone in terms of geology, mas alam ito ni Mahar kasi teacher niya si Dr. Kelvin Rodolfo. So in terms of solarization, yun ho ang big natin sa Pilipinas kasi nga we are tropical countries, no? Solar rich country. Ang problema lang ho natin ngayon sa solar, ang lalong makikinabang na naman yung kaibigan natin na China at mga Europe sa Germany. Sila kasi ang mahusay gumawa na solar panel. Kaya nga ang isang problema ng technology backward country like the Philippines, technology index-wise, sabi ko nga kanina, is only 3, whereas US is 100 and Japan is 87. Kailangan humabol tayo sa technology. Yan ho ang nawawala sa perspektibo ng ating mga government leaders. Bakit hanggang ngayon hindi tayo maalam gumawa man lang ng engine? We want to modernize and everything. Okay? So nag-shift na tayo sa digital age ngayon. Mga cellphone natin, lahat naman yan ay ini-import natin. Okay? Sa China, etc. So, yun po ang kawawang nangyayari sa atin. May relasyon ho yan sa productivity, may relasyon yan sa economy, so on and so forth. So, kailangan ho ang bagong henerasyon maging technology-driven, maging technology-conscious sila, na hindi lang tayo technology user. Ano Mark? No? Yung henerasyon ninyo, kasama ka na doon na kasama ka na sa mga millennials, kailangan sakupin na natin yon. Wag na tayong Actually, sir, ang stand ko naman dyan is, meron po tayong isang napakalaki at napakalakas na kapangyarihan bilang isang nasyon na hindi po natin tinatap. Sir, kasi po, hindi po tayo tumitingin. Iba po yung pananaw natin ng pag-unlad. Yun sir ang problema sa atin ang pagtingin po sa pag-unlad, patagin ang lupa, gawin nating SM. Magpatayo tayo ng mga daan, expressway. Yung mga lupa dyan sa Quezon, daanan para kaliwat kanan, pwedeng ibenta, pwedeng gawing subdivision. But in fact, sir, totoo lang, magiging napakamakapangyarihan po natin kung magtatap po tayo sa food production. Sir, kasi ang ating bansa po ay nakadepende po o kaya malakas po ang ating kapangyarihan na mag-produce ng pagkain. Ang problema po sir, iba po ang prioridad ng ating mga buaya sa Congress at mga senador. Kaya po ang ano po is mag-import na lang tayo ng bigas, mag-import na lang tayo ng sibuyas. When in fact sir, kaya po natin mag-produce at tayo po naman ang mag-export sa ibang bansa. Kaya nga po sir, ang Vietnam, ang China, tingnan nyo sir, pagkain sa kanila ay kapangyarihan kasi they can supply the globe demand. So which is kaya po natin gawin. Ang problema po, ginagawa po natin, bili tayong iPhone, bili tayong bagong kotse, patayo tayo ng SM, patayo tayo ng condominium, which is sir, hindi po tama. Mali po ang paggamit natin ng ating kapangyarihan bilang isang bayan. Tama ka dyan, Mark. Tama ka dyan. Mangunguna yan kasi sa leader ng bansa. Tama wala po, sir. tayong leader ng bansa na tumayo after kay Garcia, okay, na nag-initiate ng Filipino First Policy. Nung ma-elect si Macapagal, amboy yan kung ano ang sabihin ng Kano, yun ang susundin niya. Tama po, sir. Naging problema nga natin kay Macapagal, mabagal siyang mangutang. Okay? Kaya nung dumating si Marcos na napakagaling, okay? Na nag-iwan naman ng napakalaking utang, development kasi yung paradigm natin, hindi genuine, hindi industrialization. And then of course, yung maling implementasyon ng agrarian reform sa Philippines na land ownership ang naging concept instead na land stewardship. So pag sa'yo na yung lupa, pwede mong gawin, pwede mong pagbili. So yung land use conversion, napakataas. At pangako ni BBM nung kumakampanya siya, yung National Land Use Act, pag naging presidente, papasa na niya. Nung naging presidente, ay nakalimutan na. Kaya tapos pumasok yung
impact ng rice tariffication, no, yung ganon, yung unlimited importation, etc. Bagsak presyo ng palay, etc. Kaya maraming nabili na lupa, yung alam mong senador. Tama po, sir. Sponsor. So, mga intercorrelated dito si Xi Jinping, way back 5 or 10 years na, nag-issue na siya ng statement, stop land use conversion ng ating rice land. Okay? Tama, sir. Kung makakapag-issue siya ng executive order ng ng excise tax, kaya na niyang i-issue yung executive order na hindi na kailangan yung National Land Use Act na na-stop na yung land use conversion. At yung mga remaining lupa na nandyan na nakatiwangwangwa dito sa Bai, papuntang Caloocan, and many other places dito sa Pampanga, Bulacan, hanggang doon na sa may Pangasinan, ang daming nakatiwangwang na lupa. Okay? Hindi na. Ito yung mga irrigated areas naman. Okay? Sir, lakpasin ko, sir, yung mga lupang yun, sir, puro damo na. Nagtataas ang mga damo. Kasi nga, 3 years idle lands yan, madamo na, hindi na agricultural land daw. Unfit Saka, na sir, yung ating pong land form talaga na, yung Land Reform Act na yan, sir, medyo may butas talaga eh. Sir, for example, ang isang lupa, bibigyan mo ang isang farmer ng gantong ektarya. Sir, ang problema doon, yung isang farmer na yon merong 10 anak. Tapos sir, yung 10 anak na yon maghahati-hati sa 10 hektarya, sa isang hektarya na yon. Tapos sir, yung 10 anak na yon mag-aanak pa uli ng 10. So sir, imagine mo, ano nangyari doon sa 1 hektarya na dapat nila taniman? Kasi sir, hinati na lang 10. Yes sir, Doc M, ano pong ating question? Yan yung sinasabi ko pa noon, wala akong nakikitang problema sa agricultural production, pero ang malaking problema natin ay itong uncontrolled population boom, ang laki na yung population natin. Tama po by 10 years or even less, more than 100 million Filipinos na. So, maski ang daming kabans of rice na naproproduce per hectare, pero hindi kaya pakainin yung taon-taon na naipapanganak na Pilipino. At saka isa pang problema yun, yung sabi ni Sir kanina na yung may problema sa inheritance system dito, Yun nga yung 1 hectare na lupa mo. Sabi nga ni Sir kanina, kung may 10 anak ka yan, pag namatay ka divided by 10, ilan na lang yung naiwan doon? Diba? So bago na divided by 10 yan, nawala na yan, naibenta na yan, para may magastos upang biyahe ng anak mo papuntang Middle East. Yes. May naibenta na yan para pag-aaral niya sa kolehiyo. Mayroon nang naibenta na yan para may bayad sa hospital kung magkasakit ang mga anak. Yes. So, anong mangyari? And one cause is that napakalaki ang population natin. Tama po. So, batas na wag mo nang may hati-hati muna yung mga na yan, yung mga ari-arian ng parents right away. Okay. Pwede kaya yun? Dapat po sir, at I think dapat magkaroon tayo dyan ng isang resolusyon o anumang dapat gawin ng gobyerno na kung saan yung ektaryang lupa na yon sir ay hindi dapat ma-divide into 10. Dapat ayan is ma-divide o ma-transfer doon sa anak na magpapatuloy na agriculture or farming. Ang naging problema po kasi yung land ownership natin, parang private ownership siya eh. Sa Vietnam, ang ginawa stewardship yung land reform nila doon. Hindi mo pag-aari, it's still the state. It's bakit mo aarin yung lupa? Wala dapat ganun eh. Para makontrol yung mga sinasabi natin na i-divide etc. yung at ipagbibili yung lupa. Kasi kung hindi na ikaw ang kung ikaw ang nabigyan ng stewardship contract dun sa lupa, you should be there. Pag namatay ka na,
pipili ngayon yung community, nandun sa batas din nila, kung kanino may lilipat. So walang division yung lupa. And then, make it productive. Gawin mo siyang idle, hindi mo siya magawang productive, kukunin din ng gobyerno sa'yo. Yung mga ganon. Tama, sir. Kaya nga, sir, minsan nakakatawa yung mga nakikita ko na nagsisigaw o nagrarally na land reform, ibigay ang lupa sa mga magsasaka. Parang maganda ang intensyon, maganda ang layunin. Pero number one question, tinanong nyo ba, when it comes to economics, when it comes to management, other than sa pagtatanim ng mga buto, marunong ba ang farmers nun? Can they manage money? Sir, kasi kailangan din kasi ng financial na intelligence, management, para mapataguyod mo yung lupa. Hindi pwede na ibigay ang lupa sa farmer kasi marunong magtanim. Sir, mamaya mag-inom lang nila yung gin, bukas sino makapagtanim, wala na. Mark, sumulat siguro tayo, mag-joint paper tayo dyan. Sumulat tayo ng ganyan para i-counter natin. Para i-reform natin itong agrarian reform na sinasabi nila. Sir, ibigay po ang lupa sa mga magsasaka, wala pong problema doon. Pero kaakibat po noon, i-educate po natin ang mga farmers on how to manage the land, hindi lang po how to farm. Correct. And how to, paano nila ipapatakbuhin ang pera nila, pagbili ng lupa, pagbili ng seed, pagtanim at pag-disperse po ng product. Hindi po pwede na, sir, ibigay lang ang lupa sa kanila. Hindi, sir. Kasi, sir, alam natin, yung kapitbahay niyang mayaman, maudyo kan lang yan, oy, bilhin ko lupa mo 1 milyon. Wala na yan, sir. Kaya nga, ang challenge ko sa iyo, Mark, sulat tayo ng paper. Examine natin yung agrarian reform. Yes, sir. Kasali po si Ma'am Luli at ang grupo po ng Future Earth. Gawin natin yan sa NAST, okay? Ito medyo huli man daw kung magaling naihahabol din, no? In a way, para sa akin, huli na rin yan eh. Pero Nako, sir, ito naman po, sir, ito ay nagbumula sa isang malungkot na realidad. Kasi, sir, ako po ay batang Kalamba. So, sir, kung alam niyo po ang checkpoint, diyan po sa atin sa May Parian. Sir, ayan po, hanggang sa may Riverview, ayan po ay punong-puno ng palayan. Kung saan po mararating ng mata nyo, palayan po yan. Sir, unfortunately, sir, wala na po kayo makikitang kahit isang paso ng palay pag dumaan po kayo sa lugar na yan, sir. Pero sir, ako po ay lumaki doon, nagtatampisaw po sa putik, naglalaro ng saranggola. Sir, imagine I'm just 44 and in a span of less than 30 years, sir, everything has been obliterated at puno na po siya ng bahay, ng building. Sir, ayun na po ang itsura ng lugar na kinalakan ko. So anyway, sir, what is the future? Sir, nangyayari din po yan dyan, sir, sa Bae, sa Kalawan. Sir, kita nyo po yan, sir. Naku po, sa kaliwat kanan. Baka pwede tayong maglaan din ng isang oras, isang SDG Action Hour diyan. Anong dapat gawin dito, no? Mag-join forces na tayo and then later on, hindi kaya maganda pumasok na rin diyan ang NAS, National Academy of Science, no? Kahit anong science ang gawin mo, technology mo, kung yung basic resource base mo, which is land, which is also water, okay? Kasi fully irrigated ang mga yan eh. Okay? So, kailangan daw natin magdagdag ng 500,000 hectares irrigated lands ngayon. Okay? But on the other end, saan mo kukunin yung tubig doon? Ba deforested tayo? So, yun ang malaking challenge ngayon. At sir, nakakapagtaka din po ngayon, sir, maliban po dyan, sir, nabanggit niyo po ang irrigated na mga palayan. Sir, bakit ngayon po, nakikita ko po, ang dumi na ng tubig ng mga irigasyon? Samantalang nung panahon ko dati, sir, pwede kayong magtampisaw, pwede kayong maligo, pwede kayong bumabadya sa tabi ng kalye. Kita niyo po, sir, yung tubig na irigasyon, napakalinaw. Sir, kayo po, sa pagpunta niyo po doon, may basura, may burak, kulay brown. Sir, hindi ko alam kung bakit parang tipong paano pa i-absorb ng palay. Tapos yung palay kakainin natin na polluted galing doon sa lupang madumi. Tubig na madumi. You listen to the numbers. Okay? Ang ideal population natin is only 30 million. Calculated by USCIA, no? Way back 20 years ago pa yan. Okay? Nasa 120 million na tayo, 4 times. Our land is only 30 million hectares. Kaya kahit sa parte ng Pilipinas ngayon, kahit na bundok, kahit nga doon sa crater ng Taal Lake, merong
tao doon pag hindi pumuputok. Yung mga ganun ba, we have exceeded so much our carrying capacity. Sabi nga ni Doc Maala kanina, no? Ang kaso, ewan ko, bakit walang sumisigaw dyan? Kaya nga dun sa aking paper, dun sa link na yan, nandun yung Philippine crisis, no? Corruption, indebtedness, overpopulation. Sabay-sabay kung tinalakay yun eh. Naging 3 series yun sa Inquirer.net eh. Find time to scan it. So, yun po, kung idudugtong-dugtong natin, talagang we are in crisis. Talagang on the other hand, ang positive lang na nakikita ko sa trait ng Pilipino, napakagaling mag-survive. Okay? So, yun po, ang gusto ko lang naman i-leave na note. I don't want to leave a so negative note for the Philippines, for the Filipinos. Kung meron tayong pwedeng magsabihin na tayo yung modelo tayo na survival. Okay? Napakahusay sa survival. Okay? Sir, basahin ko lang po itong mga comment and questions po sa ating Q&A. So, from Marvin Tejada, India have oil rigs, they extract their own. Same as US, they also have oil rigs, but they take that as a reserve. And then ito po, question po ng anonymous attendee, Sir, do you think the government should abolish or amend the oil deregulation law? Merong positive, negative, kaya nagkaroon ng deregulation eh. Okay? So, I have not reviewed thoroughly yung oil deregulation law. But ang sabi nila, kailangan daw ma-deregulate yan para at least pumasok yung free market forces. Yun naman, nag-cartelize naman, yung mga ganun ba. And then, para medyo kumita yung gobyerno, nagpatong sila ng excise tax. Sunod-sunod na ang naging ano ngayon. Si BBM naman ewan ko kung bakit tayo niyang i-release o i-sign yung executive order no on excise tax. So yun po ang quick na sagot ko doon. Of course kung ikaw ang nag-frame ng deregulation law, sasabihin mo lahat yung maganda. So Tama po, sir. So, sir, ito naman po, galing po kay Mr. Tejada. So, agriculture production have excess. Kaya nga po yung mga farmers, sinatapon sa side road ang produkto kasi nalulugi sila dahil ang cost of production hindi nila mababawi sa baba ng buying price. Pero sir, itong suggestion na to ni Sir Tejada, medyo may magic akong nakikita dito eh. So, for example, tinatapon ang mga carrots at ang mga kamatis saying na napakamura nito at hindi na siya para economically viable na ibenta pa. Kasi sir, mas mahal ang transportation as opposed to sa presyo ng produkto. Sir, my main question and concern here is kung meron excess production, bakit ang mahal pa din sa market ng mga produktong ito? Una, yung excess production natin, dapat walang excess eh. Pag inisip mo yung production, tinitingnan mo yung how do you market it. Ngayon, kung mura ang presyo sa market, dapat may process yan. Okay? Ako, I take advantage of cheap tomatoes. Bumibili ako ng marami at ginagawa akong tomato paste. Marami akong kahoy. Pakuluin ko ng pakuluin yan ng mga 6 hours, 8 hours. Parang tomato sauce na. Tama po, sir. I-press mo ngayon. So, meron akong gagamitin pang tomato later on sa pag nag-cook ka ng spaghetti, gumawa ka ng carbonara, so on so forth. So may solution palagi. Ang kaso hindi po naka-attune sa ganun ang ating magsasaka. Okay? Napakalaki pa ng ano. Kaya ng sinabi mo nga kanina, yung mga magsasaka natin diyan ay hindi naman sila tunay na magsasaka, so to speak, no? So, kailangan po talaga ng maraming malaking pagbabago. Yung itinatapon sa kalsada, publicity lang naman po yun. Hindi naman talagang ano yun. Ang ibig sabihin nun, hindi rin nila alam kung paano i-process. Bakit sila nagtanim ng marami? Supply and demand, usually ang ano natin eh. Okay. If we have excess supply, paano mo i-tone down yun?
di i-process mo. Or, tingnan mo rin kung paano ka hindi mag-excess supply. Okay? Sir, yun nga po, sir, nakakapagtaka. Meron daw pong excess supply, kaya tinatapon na lang po ng mga farmers ang mga produkto. Pero sir, pagdating po sa market at pagdating niyo po sa tindahan diyan sa kanto, ang mahal pa rin nung mga sinasabi nilang merong excess supply. So sir, ayun po ay isang nakakapagtaka at nakakatawang realidad. May excess na ₱2 lang ang kamatis na mabibili I'll mo. give you a Pero sir, specific, ang presyo dito ₱60. Paano I'll nangyari yun, give sir? you a specific piece. Ako kasi namamalengke eh. Pag namalengke ako, yung maagang-maaga, meron kaming farmers up to 6 in the morning. Okay? Ang presyo ng kamatis, ₱25. Pag hinintay mo na 6 a.m. above, doon ka na sa mismong market na ganon, aakit na siya ng ₱35-40 sa kilo. Ano ang dahilan? Kasi ang sabi ng mga nagtitinda sa mismong market, mahal ho kasi ang bayad namin sa market, yung kanilang pwesto nila. Okay? Mahal ho ang kuryente. Mahal ho din ang labor na binabayad namin sa nag-a-assist sa amin. Kaya dumodoble, mahigit pa ang presyo ng produkto. So, anong solusyon doon? Sana yung public market na yan, public naman yan, pinagawa yan, pera ng bayan yan, bakit hindi babaan ng mababa ang pwesto para hindi doon sa buyer, sa consumer, kukunin yung pambayad para hindi tataas ang presyo. Sana. So, yung mga ganun, may mga ano dyan intricacies, so to speak, na nangyayari. On the other end, hindi ka naman pupunta sa trabahong ganun kung hindi ka kikita. Okay? So, yung pagkita, well, kanya-kanyang diskarte yun. Diba? Kaya ako, pag bibili ako, lalakad muna ako, magkakanbas ako. Magkano ba ang singkamas dito? Sa una, ₱80, 4 lang yung bigkis. Lumakad lang ako after ₱75, 6 na singkamas kada bigkis. Isipin mo yun. Okay? So, kanya-kanyang diskarte yung mga nagre-retail. Kaya maalam din tayong mamili. Ayan sir, ako po ay marunong sa palengke dahil ang aking pong elementary at high school life, kapag po bakasyon ako po ay nagtitinda ng gulay kasi ang aking pong lola ay maggugulay. So sir, naabutan ko pa yung yung pagtitimbang natin na guhit-guhit. Wala pa tayong digital na scale dati. So isang guhit, dalawang guhit sir. So alam ko yan sir. Kaya hindi po ako naloloko ng tindera sa palengke. Anyway sir, gusto ko lang pong sabihin dito ng ating anonymous attendee. We also want to join the paper, sir and ma'am. And then sabi po ni Sir Tejada, corruption is to blame in all level of governance. Tama po yan. Ako po ay saksi, ayan po ay totoo. Sa mismong simpleng paglagay po ng resibo sa kinain itong during symposium, meron pong patong. Kaya mula sa ibaba po yan hanggang pataas, talaga pong ayan po ay isang structure po ng corruption. So ayan po, ngayon po ay 5:10 na at next week po ay mahal na araw na po at tayo po ay walang session for next week. So tayo po ay makikita-kita sa April 10 pagkatapos po ng mahal na araw. But anyway Sir Ted, ano pong ating parting words? Ano pong ating gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig dito at sa YouTube tungkol dito sa oil crisis and food security? In general, ang isang crisis, nagbibigay siya ng problema, ang problema, nagki-create siya ng opportunity. So, let us look at the positive side also. Wag lang too much on the negative side. So, anong pong gagawin natin ngayon nandito tayo sa crisis na ito? Immediately, siyempre, magtitipid. Okay? So, ako naman, sinasabi ko nga, yun ang magandang trait ng Pilipino. Napakagaling sa survival strategies, ika nga. So, malalampasan po natin itong crisis na ito. I am definite for that, no?
Kasi Yes, nga sir. ang Pilipino resilient, okay? Sa mga krisis, maalam silang mag-bounce back ulit, okay? So, medyo pasensya po kung meron mga negative na mga nangyayari ang bansa natin, mga leaders, yung corruption, etc. Pero bunga na rin po natin i-treat natin 'yan sa panahon. Ako, pag pinapaliwanag 'yan, part po 'yan ng sinasabi nating learning curve theory. Okay? Na lahat ng bansa ay dumaan. Okay? Ang China, meron siyang more than 2,000 years of civilization. Okay? So, ang pag-unlad nila nangyari in the recent 5 decades. Tayo, ilang thousand years ang pwede nating sabihin na civilization natin. So, kung tutusin, napaka batang bansa natin post-colonial era. So, napakahirap hong ilampas natin ang ating sibilisasyon dito sa colonial era natin. So, yun lang ang misgiving natin. Masyadong napakaganda ng lokasyon ng Pilipinas at pinag-agawan tayo. 333 years from the Americans, okay? About 1 decade from the Japanese, and about, well, ngayon, post-American na, pero nandyan ang sinasabi nating neo-colonialism, nandyan pa rin ang impact ng colonial rule na through the Dutch plan. So, yun po, merong positive, may negative. Okay? The unity of opposites. Salamat po Sir Ted sa inyo pong sinabi at masasabi ko lang po na sa topic na ito natutunan ko po na ang tunay na seguridad sa pagkain ay nagmumula lamang sa ating pagsasaka, hindi sa ating pagdepende sa nagmamahal na presyo ng petrolyo. So panahon na upang putulin ang tanikila ng langis at itanim natin ang isang kinabukasan kung saan ang ating hapag ay pinatatakbo ng sariling pawis at likas kayang sistema, hindi ng dayuhang gasolina. So with those words, ako po si Cara David, si Mark Flores, ang host po ng Future Earth Philippines SDG Action Hour at makita-kita po tayo uli sa April 10 pagkatapos po ng mahal araw and you all have a great weekend. Bye for now. Okay. Salamat. Ay kay Anonymous Attendee po, yung pong ating pong evaluation link ay na-send na po. Isi-send ko po uli. Teka lang po.
Ito po, isasend ko po uli sa ating isend ko rin po ito kay Ayan po, paki-fill up na lang po yung ating pong evaluation and attendance